the apprehension of unconsolidated jeepneys. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board, or LTFRB, reminded jeepney drivers that they will start apprehending unconsolidated jeepneys on Thursday, May 16. The deadline for the franchise consolidation, or PUVs, ended on April 30. But the LTFRB only gave warnings and letters to unconsolidated jeepney drivers days after the deadline. LTFRB Chairman Teofilo Guadis III said they started giving show-cause orders to these jeepney drivers on May 2. Guadis said the drivers had 5 days to explain why they refused to comply with the government's requirements. We started receiving answers, and none of the answers seem to be acceptable to us because it is an issue of non-failure to comply with the industry consolidation. So we will be starting to see the industry consolidation certificate of all the PUVs plying the routes starting May 16. All right, so to give us an update on that, we have Mar Valbuena on the line. Siya po ay chairman ng Manibela. Yes. Oo, para bigyan tayo ng details on this upcoming apprehension ng mga jeepney. Good morning, Mar. Good morning, Ma'am Angela and Sir Angelo. Good morning po sa branch and sa lahat po ng sumusubaybay. Yes, Mar, magsisimula na ang hulihan natin, no? Sabi kasi nila before na they want to give due process naman daw sana sa mga hindi pa nagko-consolidate. Pero ngayon may announcement na. Ano ang sentiments mo dito, Mar? Ano ang pakiramdam mo dito? Hello, yun nga yung nagkakaproblema tayo dahil nga paiba-iba yung announcement ng TFRB. Ang sabi nila, magpapadala muna sa atin ng show-cause order para magkaroon ng hearing kung bakit kami hindi nag-join sa consolidation and sa cooperative. Bakit ngayon manguhuli na sila? Bakit kailangan i-apprehend na? Hindi ba paglatag ito sa due process na kaya kami padadalhan ng show-cause order after ng May 16 para magkaroon ng pagdinig? Dahil ito ay constitutional rights namin na dumaan kami sa due process. Talagang ginigipit kami at pinahihirapan yung aming mga kasamahan and tinatakot talaga na iisipin mo, i-apprehend kami ng wala pa talagang order and finality doon sa aming mga prangkisa. Pero before you move on, Sir Angel, gusto ko lang itanong, Mar, nagbigay ba sila at least man lang ng idea kung ano yung proseso na mangyayari pag kunyari nagkahulihan na? Kasi supposedly, pag nag-consolidate ka, meron kang mga markings yung mga nag-consolidate. Sa part nyo ba, nasabihan kayo kung ano yung magiging proseso nito? Kung kaagad, hulihan na kaagad, or meron pang hearing, or ano yung mangyayari? Nung una, ang sabi po sa atin, padadalan tayo ng show-cause order at magkakaroon po ng hearing after ng May 15. Hanggang ngayon, wala pa po kaming nare-receive na kahit anong show-cause order. So, paano naman po namin ipagtatanggol yung aming mga prangkisa at yung site namin kung bakit hindi kami nag-join sa consolidation? Marno, kasi sabi dito yung sa Piston sa Cebu, ang sabi nila meron daw silang marami dun sa kanilang mga miyembro ay nakapag-consolidate, no, at talagang na-beat nila yung deadline. Pero marami pa rin yung mga talagang kumbaga pinanindigan na hindi sila magko-consolidate. Give us a picture kung ilan pa po talaga sa inyo po pagkakaalam, sa inyo pong datos, yung talagang ayaw pa mag-consolidate. Sa Cebu pa lamang po, yung grupo po ng Manibela sa Cebu, umaabot pa po ito ng nasa mahigit 3,000 na mga jeepney operators o units ang hindi po nako-consolidate. And sa Western Visayas po, hindi po bababa ng 8,000 pa ang hindi nakakapag-consolidate mula sa Bacolod, sa Dumaguete, sa Siaton, hanggang Iloilo, sa Panay Island. And sa Eastern Visayas po, sa Ormoc and Tacloban, marami pa po kaming miyembro doon na hindi po talaga nag-consolidate. So malayo doon sa datos na binibigay po ng LTFRB na consolidated na yung mga grupo po namin doon. At yung
ipinakita nung nakaraan na nag-consolidate daw yung aming mga miyembro dito sa may San Juan. Pinuntahan po namin at sabi nila hindi naman kami ang nakausap yung driver namin. Bakit sinabi nilang na-consolidate na kahit hindi naman? Pero what's going to happen po? Come May 16, tuloy na nga po talaga yung pag-apprehend ng LTFRB sa mga unconsolidated jeepneys. Kayo po ba sa inyong hanay, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbiyahe? Malalaman po natin itong mga susunod na araw kung ano po yung mapag-uusapan namin. Kaya po kami nasa meeting ngayon. Kung ano po yung mapagkakasunduan, kung bibiyahe ba o kami na mismo mag-surrender ng aming mga sasakyan doon sa loob ng LTO at LTFRB. Mar, yung sinabi mong word na isa-surrender mo na yung sasakyan, paano na magiging yung livelihood ng mga drivers natin? May backup plan ba kayo or other means of income? Hindi ko ba ang sabi ng DOTR ng LTFRB, sila magbibigay ng kabuhayan po sa amin. Once na tanggalan na kami ng biyahe. Nag-coordinate na ba Gusto sila? namin silang tingilin, ano ngayon ang ibibigay na buhay doon sa mga hindi na po makakabiyahe? Ano po ang nakahanda na nakabuhayan o livelihood nitong aming mga kasamahan, lalong-lalo na po yung mga super sa isang kahit isang tuka na kapag hindi lalabas sa isang araw, wala pong kakainin ng kanilang pamilya. Ibig sabihin, Mar, hindi sila nag-coordinate with your group nung tumama yung deadline kung ano yung magiging next step sa mga drivers na hindi nag-consolidate? Alam nyo, puro papogi lang sa media, yung sasabihin na bibigyan kami ng hanap buhay, bibigyan kami ng training. Pero hanggang ngayon, hindi pa po kami kinakausap. Wala pong kinakausap sa aming mga miyembro kung ano pong livelihood ang ibibigay po nila. Kung sakaling talaga puhulihin itong aming mga miyembro sa pamamasada. Sabi nyo nga po, kayo ay magmi-meeting pa doon sa inyong mga susunod pang mga plano na gagawin dahil nga dito sa upcoming apprehension ng LTFRB sa mga unconsolidated jeepneys. Ang tanong po dito, sa mga nakaraang araw na kayo po ay nakikipag-usap sa inyong mga miyembro sa Manibela, meron po ba doon ilan sa kanila ang kumbaga ay gearing towards nagbabago na yung isip at gusto nang mag-consolidate para makabiyahe pa rin sila? Opo, basta mag-update po tayo kung ano man po yung mga susunod na mangyayari kasi nasa critical na mga araw po tayo. Kaya hindi po lahat masasagot natin ano po. Alright, siguro patuloy po kami makipag-ugnayan sa inyo regarding this issue, specifically after nyo po makipag-meeting with your other members. But for the meantime, maraming salamat po sa inyo, Manibela Leader Mar Valbuena. Maraming salamat po, Sir Angela and Ma'am Angela. Mabuhay po kayo.